mula sa nobela ni Jose Rizal. Mga pangarap, mga liwanag at dilim sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere. Sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya aalahanin gumasto ng labis. Jesus Maria Jose, maghintay lang kayo mga bulagsak. nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibila na kura ng Binondo, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamahala dito kumpara sa pamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis kapag didildil ng kanin at saging bilang kura sa San Diego. Ngunit nang umalis ako, ay ilan matatanda at Hermanos Terceos ang lamang nahatid sa akin. Mga walang utap na loob. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayo mag-aalala. Matagal naghindi dituturing ni Diego ang sarili niya bilang Indio. Malayo-malayo na siya sa ganun. Mga walang ganang na tao. Magdandaan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, ipalulugod ko ipakilala ang anak sa aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya si Juan Crisóstomo Ibarra. Galing pa siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko kayong lahat. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Padre Damaso, ang kuro ng San Diego. Ipinagagalak ko muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Aba, huwag ka nagkakamali ako. Pasensya ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ako.
kailanman naging matalik na kaibigan ang inyong ama. Kung gayon man, ikaw palang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang mapagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit na magkasama ang iyong ama. At masasabi ko sa iyong ama, siya ay kagalang-galang at matapat na mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari. Sa kanya, gayong ako'y kanyang anak at walang kaalam-alam. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Tinola ang ipinahanda ni Kapitan Tiago gaya ng inaasahan. Nagpasahan na ng ulam. Ang mas masaklap, puro lieg at pakpak ang natira kay Padre Damaso, habang sa iba ay puro hita. Dahil sa sobrang inis ay humigop na lamang siya ng sabaw at dinurog ang papaya ng may malakas na tunog mula sa pinggan, at saka padabog na ibinagsak ang kubyerto sa tabi ng pinggan. Nang malapit nang matapos ang hapunan ay nagsalita si Ginoong Laruha. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang inyong bansa. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang bayan ko kahit malayo po ako. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan, hindi ako nakalimot sa aking bansa. Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na ako naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakalimutan ko na ang magaganda kong nalala sa bansang iyon. Kung gayon, ay isa kang bola na hanggal, iho. Bakit ka pa nagastos ng pera upang pumunta na Europa kung wala kami nagastos ng pera? Senyores, huwag kayong mataka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa noong bata pa ko at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang reverensya ay madalis tumalaw at aming tahanan ay nagkakasala sa pagkain ang aking ama. Hay nako, Nuway, tanggapin niyo ang aking pamanin. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa, kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko na agad na lumisan. Papunta po ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos dos Santos, kaya't may kailangan akong katagpuin. Paumanhin aking Don, ngunit mahalaga ng aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias, sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa gabing ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tiyenteng nakangiti. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit,
pinainisan at pinamumuyan rin siya sa iba kanyang mga kababayan. Dahil siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakararami, pinagpalagay ng mga kaawan niya na siya ay isang ere at kilibusti. Mula sa pilpitong simbahan, kinakalat ni Padre Damaso ang mga ganitong mga pasaring kahit na walang pangalang nabanggit. Wala masihigit pang bobo sa mga tao na pero ay matalino. May mga tao kasi na mamarunong sa mamalakbay ng pamahalan. Gayon, wala naman si alam. Kaya kung kayo tumutulad sa mga ganun, ay magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mga mamayan sa panglalakbay ng pamahalan. Lalo na kung sila ay mangmag at walang pinag-aral gaya ng iba. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tiyente habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara. Nang makasalubong nila si Padre Damaso na papunta sa kanilang bahay. Magandang umaga po, Reverencia. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukha meron kayo pupunta ha? Asa inyong tungo nyo? Papunta kami ng Beaterio, Padre. Kunin ko lamang ang aking natirang damit doon. Sige, o bueno. Kausapin naman ko sa inyong ama. Naway, ligtas kayo, makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan naman natin kung sino ang masusunod sa atin. Santiago! Santiago! O Padre, ano ang sadya mo? May gusto kong sabihin sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo marinig. At nang matapos ang pag-uusap nila, intindihan mo ang mga buti na sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lang ang mga inyong kapagkanan. Maintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kailangan. Bueno, aalis na ako. samantala sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay.
Hoy! Sa bang lugar na tayo maghukay? Kasi bagong-bago pa yan. Pare-pareho lang yan, mga bagong libing. Ayoko na! May dugo pa ang mga buto. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw pang humukay ng ginawa ko, 20 araw pa lang linibing, madilim pa ang gabi noon, kumulan pa. Namatay pa ang aking ilawan. Kakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal pa nga ang mga pako sa atahol, kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Taksaka ng baho ang bangkay. At binuhat ko pa yon sa gitna ng malakas na ulan. Bakit ginawa mo iyon? Bakit tinukay mo ang bangkay? Sino nagtuto sa iyo? Sino pa ba? Kundi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardiyan sibil kung magkatanong. Sabi niya, ilibing ko sa libingan ng mga insik. Pero hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan. Tsaka malayo ang libingan ng mga insik. Ayoko na mag-ukay. Natamaan ko yung isang bungo. Nabiyak, paniguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Dahil sa Todos los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ang isang utusan. Alam niyo ho ba kung saan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Nalagyan ko po ng Adelpha. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Kala ko alam mo na saan nilagay ang puntod ng aking ama. Dispensa po, senyorito. Alam naman po talaga yon eh. Hindi lang ko po talaga maiintindihan bakit ay nawawala. Ayun po. Magtanong ka doon sa sepulturero, bakit ganyan ang puntod? Alam mo pa kung nasaan ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Ah, yung puntod na may cross na may bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, sinusunog yun ng kurang na malaki. Kung gayon, bakit may hinukay ang bangkay ng aking ama? Saan mo dinala ang bangkay ng aking ama? Inutos po ng kurang na malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po, senyor. Mabigat noon ang bangkay. Nilagay ko muna sa ilog. Pasensya po. Sobrang galit at muhi ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Dahil sa kanyang hindi mapigilang emosyon, ay tinahak na lamang niya ang daan patungo sa kanilang bahay. Ikaw ba yung kurang gumawa ng ganyan sa aking ama? Sumagot ka! Hindi ko alam kung ano ang sinasabi. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo, at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kaniyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, siguradong magugustuhan ng mga anak ko ang inihanda kong ulam. Nakikita ko na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis na pinaka-paborito niya habang pinipigaan ng kamatis. At buti na lang, nakahingi ako kay Piloso Potasio ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Siguradong maglalaway si Basilio sa inihandang ulam ko. Habang naghahanda si Sisa, ay siya namang pagdating ng kanyang asawa, si Pedro.
Nagugutom ako, Sisa. Aba, anong hinain mo? Patikman nga. Pero Pedro, sa mga... Bago pa matapos ni Sisa ang sinasabi, ay nakain na ng kaniyang sugapang asawa ang ulam. Wala na lang siyang magawa kundi ang pigilan ang luha. Alis na ko, Sisa. Hindi mo man lang hihintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam ko ay susweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Pagtabi mo ko na isang realis. Sige na, at baka mahuli pa ako sa tinali ko. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobra ang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Nay! Buksan mo ang pinto. Anak ko? Jesus Mariosep, anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag kang mag-alala, Inay. Iniwan ko si Crispin sa kumbento. Iniwan? At siya ba'y buhay? Halika, pumasok ka. Buhay ba si Crispin? Paano na siya? Ay, salamat at siya ay buhay. Bakit ka duguan, anak ko? Tumakas po ako sa kumbento. Hinabol at tinutukan ako ng baril ng mga gwardyang sibil. Walang hiya talaga ang mga gwardyang sibil. Sadyang walang puso. Halika at gamutin natin ang mga sugat mo, anak ko. Nanginig sa takot si Sisa nang marinig ang tinig ng kanyang anak na parang humahangos. At mas lalo pa siyang natakot noong makita niya ang anak na tigmak ng dugo ang mukha. Hinugasan ni Sisa ang sugat ng anak at nilagyan ng pampahilom. Hiniling ni Basilio sa ina na ilihim ang nangyari sa kanya. Pinakainan niya ang anak ng iniluto niyang tawilis. Pasensya ka na, anak, at tawilis lamang ang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na pagkain kanina, ngunit itong lahat ay inubos sa iyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Sinaktan ka ba niya, Nay? Huwag kang mag-alala. Bakit daw hindi makauwi si Crispin mula sa kumbento? Gusto mo ba si Ibarra? Talaga bang
kayo! Si Maria Clara ay tila umiibig na. Totoo ba yun, Maria Clara? Baka nakakabulabog ang mga ingay ninyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi kaya mga dalagang Pilipina noong panahon namin. Natanawan nila ang paparating ng mga kalalakihan at ang isa'y tumugtog pa ng gitara. Maibig mamalimos. Samantala ay kinausap ni Albino ang katabing binata. Sa aking balagay, wari ito may buta sa kabilang bangka para sa mga kapataang lalaki. Ate sabihin sa kanila na mag-ati sa bangka ng mga dalaga. Sabi ni Tia Isabel, nalilipat ang mga lalaki sa ating bangka. Nagbigay galang ang mga binata, samantalang naging pino na ang kilos ng mga dalaga nang nasa harapan na nila ang mga ito. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang dibdib? Paumanhin! Ayoko talaga! Sige, ikaw na lang ang umawit, Maria Clara. Malulungkot kasi ang mga awit ko. Sige na, Maria Clara. Ikaw na ang umawit. Ayos lang yan. Pumayag ka na. Sige na. Nag-isa lang sa dilim, inisip na kung anong dapat gawin. Binuhos na, pero ba't kulang pa rin? Sakit tumigil na, yun ang aking hiling. Alaala na tumatatak, luha na pumapatak. Kailangan ng punasan, ito lang ang paraan. Patuloy lang sa buhay ko. Nakapagtatak ka, bago pa masundas, suling pinandaw ito. Waya! Waya! Kala nyo ba ang kapangyarihan
Kailan kami nagkulang sa aming pag-unawa? Di ka namin isusundan kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo magwawagi? Ang katotohanan, ang kadiliman ay di babagsak. Salamat sa ginawa mo sa akin, Ginoong Ibarra. Buto ang bubuhay ko. Walang anuman. Ngunit, anong pangalan mo, Ginoo? Elias po. Walang anuman. Elias. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta de sociedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot ang nagpasaring sa kanya, si Padre Damaso. Bakit hindi niyo magpapatuloy ang iyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Nakakatawa ang mga tao na kukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Subalit ang ipinatayong gusali ni Crisostomo Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paralan ay binuong lamang ng 4 na pader at isang bongbong na suwali. Magbabayad ang lahat, ngayon pa lamang ipapurusahan ang ama ng isang grupo. Walang kahit sino man ang kailangang malipusta sa aking ama. Huwag, senyor! Huwag mo hayaan ang sarili mo makasala sa Diyos. Itong pare na to, ang pinakaiwas-iwasan ko. Isang pare na walang galang, walang utang na loob. Sakang demonyo, isang demonyo nagbabanal-banalan. Siguro, kailangan kang mamatay! Crisostomo, tama na! Maawa ka sa kanya para sa akin. Crisostomo, tama na! Isang araw sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nais kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso. Opo, at ang napagtanawan ng ex-Kiminyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Nang nasa loob na si Ibarra. Isang karangalan ang makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat ko ninyo ako sa iyong kabaitan, kamahalan. Ngunit sa bansang ito'y hindi ako itinuturing mabait na tao. Protektado ka. Aayusin ko sa ekskomunikado mo at tutulungan kita dahil sa ginawa sa iyong ama. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ng iyong kausayan, kamahalan. Pagpalain pa nawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Maraming salamat po. Alkalde, protektahan mo si Senyor Ibarra. Suportahan mo ang kanyang mga layunin. Masusunod, kamahalan. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aastang Europea. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit ang baliw.
Kayong lahat, mawala ito! Kayong lahat, akin na mo to! Vamos, magkantar ikaw! Alam mo ba, mula sa simula pa, sulyap. Guardia! Dili isa morte canta Tagalog. El no me entende. No hace falta ser Espanyol. Sige na! Huwag ka nang kumanta. Huwag kang kumanta. Nakahabi sa akin ang tinig na yan. Nabigla ang mga Guardia Civil dahil ang Donya ay narinig nilang matatas managalog. Napahiya ang Donya. Sa pagkapahiya, pinaalis ng Donya ang bantay. Nag-iindak siya upang ganyakin ang baliw na siya ay layahin. Minamasdan ng baliw ang Donya na nakangiti at natutuwa sa ginagawa ng Donya. Ngayon, ikaw naman ang sumayaw. Napahiya ang Donya at itinaas ang hawak nitong lahat. Baila! Baila! Salvajes! Ano nangyari sa'yo? Di ka man lang nagbigay ng magandang gabi. Dalhin mo ang baliw na ito. Sabihin mo kay Martha na ibigay ng ibang baro at gamutin. Pakainin mo siya na maigi, bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag mo siya lapas sa nanin. Bukas ihatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabula, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang maganya sa iba. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Bada na baro ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat, tanang kamay, di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. Huwag hahayaang maganya sa iba. Ikaw walang sala. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundong puno ng isipanin. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusukan kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan.
kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulat. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bakit nila? Kami na nanaginip ng gising ng bawat hira. Dinadala-dagdag bigat ang daming tinapasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulan. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa, aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig niyo ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo niyo? Di na mapapaalipin pa sa mga rehas mo. Di mabubuwag ng kahit anong magsimla ang katotohanan to. Di mo na malayang lumipad, di mo na makukulong. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan. Sunugin mo yung bangkay ng iyong ina at akin.